Araling Panlipunan 5, Quarter 3, Week 5 hanggang Week 6. Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pakikipaglaban ng mga Pilipino sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Araling Panlipunan ang pakikipaglaban ng mga Pilipino sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. Sa araling ito, matututunan mo ang kahalagahan ng pakikipaglaban ng mga Pilipino sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. Kaya bilang mag-aaral, ikaw ay inaasahang una, na ipaliliwanag ang konsepto ng nasyonalismo. Pangalawa, nasusuri ang kaugnayan ng pakikipaglaban ng mga Pilipino sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. At pangatlo, na ipapamalas ang pagpapahalaga sa nasyonalismong Pilipino. Ano nga ba ang nasyonalismo? Ang nasyonalismo ay isang ideolohiyang politikal na lumaganap sa bansang England noong ika-18 siglo kung saan ang pagkakakilanlan ng isang tao ay kaniyang ibinabatay o ibinabahagi sa bansang pinagmulan o sinilangan. Ito ay ipinamalas ng mga sinaunang Pilipino sa panahon ng pananakop ng kolonyalismong Espanyol na kung saan buong tapang nilang nilabanan ang mga mananakop na Espanyol sa kabila ng kanilang kakulangan sa armas at kasanayan. Ang mga pagbabagong ipinatupad ng mga Espanyol sa Pilipinas ay nagtulak sa mga Pilipino upang mag-alsa at magsagawa ng pakikipaglaban sa kolonyalismong Espanyol. Tinutulan ng mga Pilipino ang mga maling pamamalakad at pagmamalabis sa kapangyarihan ng mga pinunong Espanyol. Ang mga mapang-abusong patakaran at mga kaganapan sa loob ng bansa ay nagpaigting sa kamalayan ng mga Pilipino na kumawala sa kapangyarihan ng Espanya at magsagawa ng mga pag-aalsa at pakikipaglaban. Ang ipinamalas na kagitingan sa pakikipaglaban ng mga Pilipino ay nagpamalas ng matinding pagmamahal sa bayan. Ang pagnanais na muling maibalik ang nawalang kalayaan laban sa mga mananakop na Espanyol at muling mamuhay ng payapa at may dangal, maging kapalit man ito ng kanilang sariling mga buhay, ay sadyang hindi matatawaran. Ngayon ay subuking sagutin ang mga pamprosesong tanong sa inyong sagutang papel. Para sa unang katanungan, ano ang nasyonalismo? Tama! Ang nasyonalismo ay isang ideolohiyang politikal na lumaganap sa bansang England noong ika-18 siglo kung saan ang pagkakakilanlan ng isang tao ay kanyang ibinabatay o ibinabahagi sa bansang pinagmulan o sinilangan. Pangalawang katanungan, ano ang naging bunga ng mga pang-aabuso ng mga Espanyol sa mga sinaunang Pilipino? Tama! Ang mga mapang-abusong patakaran at mga kaganapan sa loob ng bansa ay nagpaigting sa kamalayan ng mga Pilipino na kumawala sa kapangyarihan ng Espanya at magsagawa ng pag-aalsa at pakikipaglaban. Pangatlong katanungan, ano ang ipinamalas ng mga sinaunang Pilipino ng kanilang kalabanin ang mga mananakop na Espanyol? Tama! Ipinamalas ng mga sinaunang Pilipino ang kagitingan sa pakikipaglaban dahil sa matinding pagmamahal sa bayan.
Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Pagsusuri ng pahayag. Basahin at unawaing mabuti ang ipinahahayag ng bawat pangungusap. Isulat ang salitang nasyonalismo kung ang pahayag ay lumilinang sa konsepto ng nasyonalismo at hindi nasyonalismo kung hindi lumilinang sa konsepto ng nasyonalismo. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Para sa unang bilang, ito ay ideolohiyang politikal na lumaganap sa England noong ika-18 siglo. Ito ba ay nasyonalismo o hindi nasyonalismo? Tama, ito ay nasyonalismo. Pangalawa, paggamit ng kapangyarihan sa marahas na paraan. Ito ba ay nasyonalismo o hindi nasyonalismo? Tama, ito ay hindi nasyonalismo. Pangatlo, pagtutol at paglaban sa kalabisan na nararanasan laban sa mga makapangyarihang bansa. Ito ba ay nasyonalismo o hindi nasyonalismo? Tama, ito ay nasyonalismo. Pang-apat, ang pagkakakilanlan ng isang tao ay iniuugnay sa lugar na pinagmulan. Ito ba ay nasyonalismo o hindi nasyonalismo? Tama, ito ay nasyonalismo. Panglima, pagpapatupad ng mga patakarang kokontrol sa mamamayan. Ito ba ay nasyonalismo o hindi nasyonalismo? Tama, ito ay hindi nasyonalismo. Pang-anim, pagsasamantala sa kahinaan ng maliliit na bansa. Ito ba ay nasyonalismo o hindi nasyonalismo? Tama, ito ay hindi nasyonalismo. Pang-pito, pagpapasailalim sa kagustuhan ng mas makapangyarihang bansa. Ito ba ay nasyonalismo o hindi nasyonalismo? Tama, ito ay hindi nasyonalismo. Pangwalo, pagpapamalas ng malalim na pagmamahal para sa bayang sinilangan. Ito ba ay nasyonalismo o hindi nasyonalismo? Tama, ito ay nasyonalismo. Pangsyam, pagtatanggol ng karapatang mamuhay ng malaya upang mapaunlad ang pagkakakilanlan. Ito ba ay nasyonalismo o hindi nasyonalismo? Tama, ito ay nasyonalismo. At pang-sampu, pagpapanumbalik ng hangaring pamunuan ang sariling bayan sa pamamagitan ng mga pag-aalsa. Ito ba ay nasyonalismo o hindi nasyonalismo? Tama, ito ay nasyonalismo. Ngayon naman ay dumako tayo sa pagsasanay bilang dalawa. Pag-aanalisa ng mga pangyayari. Basahin at unawaing mabuti ang ipinahayag ng bawat pangungusap. Isulat ang mga titik na PNP kung lumilinang sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino at HPNP naman kung hindi lumilinang sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Para sa unang bilang, pagsuway sa mga patakarang ipinatutupad ng kolonyalismong Espanyol. Ito ba ay PNP o HPNP? Tama, ang sagot ay PNP. Pangalawa, pagbabayad sa mga ipinapataw na buwis ng mga Espanyol. Ito ba ay PNP o HPNP? Tama, ito ay HPNP. Pangatlo, pagkilala sa taglay na kapangyarihan at pagsunod sa mga namumunong Espanyol. Ito ba ay PNP o HPNP? Tama, ito ay HPNP. Pang-apat, hindi paglimot sa kinagisnang pagkakakilanlang pangkultura at panlipunan. Ito ba ay PNP o HPNP? Tama, ito ay PNP.
At panglima, paglunsad ng iba't ibang pag-aalsa upang makawala sa kapangyarihan ng mga mananakop. Ito ba'y PNP o HPNP? Tama, ito ay PNP. Ang pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. Ang mga Espanyol ay naging masigasig sa pagpapalaganap ng kolonyalismo sa Pilipinas. Ginamit nila ang Krisyanismo at iba't ibang patakaran tulad ng reduksyon, polo y serbisyo, tributo at ang sistemang engkomyenda upang mapasunod ang mga sinaunang Pilipino at mapasailalim sa kapangyarihan nito. Dahil sa kahirapang naranasan sa mga patakarang ipinatupad ng kolonyalismong Espanyol, ay maraming mga Pilipino ang nagnais makawala sa kapangyarihan ng Espanya. Nagbigay daan ang kolonyalismong Espanyol upang matuklasan ng mga Pilipino ang kaya nilang gawin. Hinamon nito ang kanilang katatagan at nagbigay daan upang mapaunlad ang pagkakakilanlang Pilipino. Ngayon naman ay iyong balikan ang mga isinagawang sinaunang pakikipaglaban at ang mga dahilan ng pakikipaglaban ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol na nagpakita ng kanilang pagmamahal sa bayan at simula ng pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino bilang paghahanda sa pag-aaral ng module na ito. Tunghayan at suriing mabuti ang nilalaman ng bawat teksto at subuking sagutin ang mga pamprosesong tanong sa iyong sagutang papel. Pakikipaglaban ng mga sinaunang Pilipino. Una, pag-aralan natin ang mga dahilan ng pakikipaglaban at sa kabilang box naman ay mga pakikipaglabang naganap. Unahin natin ang mga dahilan ng pakikipaglaban. Ano-ano nga ba ang mga dahilan ng pakikipaglaban? Una, pagtutol sa monopolyo ng tabako. Pangalawa, pagtutol sa sapilitang pagbibinyag at Kristyanismo. Pangatlo, pagtutol sa labis na pagbubuwis, polo y serbisyo at paghihigpit sa produksyon ng produkto. Pang-apat, pagbawi ng kalayaang mamuno at karangalan. At panglima, okupasyon ng British sa Maynila. Ngayon ay pag-aralan naman natin ang mga pakikipaglabang naganap. Ang mga pakikipaglabang naganap ay letter A, pag-aalsang politikal. Ang mga pag-aalsang politikal na naganap ay una, pag-aalsa ni Lakandula at mga datu ng Tondo. Letter B, pag-aalsang pangrelihiyon. Ang mga ito ay una, pag-aalsa ng Igorot. Pangalawa, pag-aalsa ni Tamblot. Pangatlo, pag-aalsa ng mga Itneg. Para naman sa letter C, pag-aalsang ekonomiko. Ang mga ito ay una, pag-aalsa ni Magalat. Pangalawa, pag-aalsa ni Sumuroy. Pangatlo, pagtutol ni Maniago. Pang-apat, pag-aalsa ni Malong. Panglima, pag-aalsa ni Diego at Gabriela Silang. At pang-anim, pag-aalsa ni Basi. Ayan, nabalikan natin muli ang mga dahilan ng pakikipaglaban at ang mga pakikipaglabang naganap ng mga sinaunang Pilipino. Ngayon ay sagutin na ang mga pamprosesong tanong. Para sa unang katanungan, anong naging epekto ng monopolyo ng tabako sa pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino? Tama! Malaki ang naging epekto ng monopolyo ng tabako sa pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino dahil hindi sila makapagtanim ng mga palay, gulay at prutas bilang kanilang pagkain at pangkabuhayan sa araw-araw, kaya nakaranas sila ng gutom. Pangalawang tanong, bakit tinutulan ng mga ilang katutubo ang Kristyanismo? Tama! Dahil mas nais ng mga katutubo na paniwalaan ang nakagisnan nilang paniniwala at relihiyon. Gayon din ay naging dahilan ang Kristyanismo para sa kolonisasyon na ipinatupad ng mga Espanyol. Pangatlong tanong,
Paano nakaapekto ang mga patakarang ekonomiko na ipinatupad ng mga Espanyol sa pamumuhay ng mga Pilipino? Tama! Nakaapekto sa mga Pilipino noon ang patakarang ekonomiko dahil sa sapilitang pagtatrabaho at pagbabayad ng buwis. Pang-apat, bakit mahalaga sa mga Pilipino na mabawi ang kanilang karangalan at kalayaang muling mamuno? Tama! Mahalaga sa mga Pilipino na mabawi ang kanilang karangalan at kalayaang muling mamuno upang makapamuhay sila na mapayapa at magkaroon sila ng sariling pagkakakilanlan. Panglima, paano pinaalab ng okupasyon ng British sa Maynila ang hangaring makipaglaban ng mga Pilipino? Tama! Dahil sa pagbagsak ng Maynila sa British, ay lalong umigting ang pag-aalsa ng mga Pilipino, partikular sa Ilocos Norte at Cagayan. At pang-anim, sa iyong palagay, makatuwiran ba ang mga sinagawang pag-aalsa ng mga sinaunang Pilipino? Bakit? Sa aking palagay ay makatuwiran ang ginawang pag-aalsa ng mga sinaunang Pilipino dahil sa pamamagitan ng kanilang ginawa ay naging malaya ang mga Pilipino sa mga mananakop na banyaga. Naging malaya tayo sa ating sariling bayan. Ngayon naman sa gawaing ito, tunghayan at suriin mo ang pambansang awit. Subuking sagutin ang mga pamprosesong tanong sa iyong sagutang papel. Ang ating pambansang awit ay Lupang Hinirang na nilikha ni Julian Felipe noong 1898. Ang pambansang awit ng Pilipinas ay may 5 saknong at bawat saknong ay may 4 na linya. Maaari niyong awitin o basahin ang bawat saknong. Ngayon naman para sa pamprosesong tanong, una, sino ang tinutukoy na perlas ng silanganan sa pambansang awit? Tama! Ang tinutukoy na perlas ng silanganan ay ang ating bansang Pilipinas dahil sagana tayo sa mga likas na yaman. Pangalawang tanong, ano ang nilalaman ng ikalawang saknong? Tama! Ang ikalawang saknong ay tumutukoy sa mga magigiting na Pilipinong nagbuwis ng buhay at nakipaglaban sa mga dayuhan at handang ipagtanggol ang bayan laban sa mga mananakop. Pangatlong tanong, ano ang ipinamamalas ng huling linya ng awit? Tama! Ang huling linya ng awit ay ang mamatay ng dahil sa'yo. Ibig ipamalas nito na tayo bilang Pilipino ay handang ibuwis ang buhay dahil sa pagmamahal natin sa ating bayan. Para naman sa pagsasanay bilang 3, tukuyin kung alin sa mga sumusunod na pahayag ang bubuo sa paksang na pag-aralan. Itala ang mga pangyayari na nagbigay daan sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino sa panahon ng kolonyalismong Espanyol. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Basahin natin ang nasa diagram. Dahilan ng pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. Ang mga dahilan ay mga pagbabagong ipinatupad ng mga Espanyol, maling pamamalakad ng mga pinunong Espanyol, pagnanais ng mga Pilipino na muling maibalik ang kalayaan ng bansa, mapang-abusong patakaran na pinairal sa Pilipino, pagmamalabi sa kapangyarihan ng mga Espanyol, pagbibigay ng labis na gawaing pampamahalaan sa mga Pilipino. Ngayon ay tukuyin sa mga pahayag na ito ang bubuo sa paksang ating pinag-aralan. Ang una ay mga pagbabagong ipinatupad ng mga Espanyol. Sumunod, maling pamamalakad ng mga pinunong Espanyol. Pangatlo, pagnanais ng mga Pilipino na muling maibalik ang kalayaan ng bansa. Pang-apat, mapang-abusong patakaran na pinairal sa Pilipino. At pagmamalabi sa kapangyarihan ng mga Espanyol. Ito ang paksang bumubuo sa ating pinag-aralan.
Para naman sa pagsasanay bilang 4, ipaliwanag mo kung paano na ipamalas ng mga sinaunang bayaning Pilipino ang kanilang pagmamahal sa bayan. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Ang una ay Diego at Gabriela Silang, 1762 hanggang 1763. Pag-aalsa ni Diego Silang nang dahil sa mabibigat na pagpapataw ng buwis, pagsikil sa kalayaan, at pag-aabuso ng alkalde mayor. Nag-alsa si Diego Silang kasama ang kanyang pangkat sa pamahalaang Espanyol noong 1762. Ipinagpatuloy ng kanyang asawa na si Gabriela ang pag-aalsa nang siya ay masawi. Sumunod na bayani ay si Francisco Maniago, 1660 hanggang 1661. Pinangunahan ni Francisco Maniago mula Mexico, Pampanga ang pag-aalsa sa Lingayen at Pampanga. Sumiklab ang pag-aalsang ito dahil sa pagpapahirap ng mga Espanyol sa mga Pilipino, tulad ng pagpapatupad ng polo e-servisyo, bandala at sapilitang paggawa. Sumunod, Juan Sumuroy, 1649 hanggang 1650. Taong 1649 nang ipag-utos ng mga Espanyol na magpadala ng mga polista na taga-Samar sa Cavite upang gumawa ng mga barko, ngunit ito ay tinutulan ng mga taga-Samar. Sa pamumuno ni Juan Ponce Sumuroy, lumaban sila sa mga Espanyol. Sinunog nila ang mga simbahan at namundok bilang mga rebelde. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang 5. Punan ng angkop na salita ang mga patlang na lilinang sa paksang nakalahad. Piliin ang angkop na salita sa loob ng kahon. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Letter A. Ang nasyonalismo ay isang ideolohiyang politikal na lumaganap sa bansang England noong ika-18 siglo, kung saan ang pagkakakilanlan ng isang tao ay kanyang ibinabatay o ibinabahagi sa bansang pinagmulan o sinilangan. Ito ay ipinamalas ng mga sinaunang Pilipino sa panahon ng pananakop ng kolonyalismong Espanyol, kung saan buong tapang nilang nilabanan ang mga mananakop na Espanyol sa kabila ng kanilang kakulangan sa armas at kasanayan. Letter B. Na ipamalas ng mga sinaunang Pilipino ang pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga pakikipaglaban sa mga Espanyol upang makawala sa malupit na pamamahala ng mga ito. Handa nilang ibuwis ang kanilang mga buhay, maibalik lamang ang pamumuhay na mapayapa at kalayaan ng bansa. At para naman sa pagsasanay bilang 6, suriing mabuti ang mga pangungusap. Isulat ang tama kung kahalagahan ng pagtatanggol ng mga Pilipino ang isinasaad at mali naman kung hindi. Una, nakipagkasundo ang mga katutubo sa mga Espanyol. Ito ba ay tama o mali? Magaling, ito ay tama. Pangalawa, sinuway ng mga katutubo ang patakarang ipinatupad ng mga Espanyol sa bansa. Ito ba ay tama o mali? Magaling, ito ay tama. Pangatlo, mahalagang malaman ng mga kabataan ang mga ginawang kabayanihan ng mga katutubong Pilipino. Ito ba ay tama o mali? Magaling, ito ay tama. Pang-apat, ipagsawalang bahala ang kabayanihang ginawa ng mga Pilipino. Ito ba ay tama o mali? Magaling, ito ay mali. At pang-5, ipinamalas ang kagitingan ng mga Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol. Ito ba ay tama o mali?
Magaling! Ito ay tama. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!